Hello, so this is for the review, sample questions for the measurement in chemistry para sa mga magta-take ng prelim exam na medtech tomorrow. So meron po tayo ditong 5 questions and please take note po kung paano sinasagutan yung mga sample questions regarding measurement in chemistry. Okay, let's proceed. So for the first sample question, sabi dito sa tanong, to determine the density of an irregular shape solid, a medtech student immersed the object in 35 ml of water in a graduated cylinder, causing the level of the water to rise to 40 ml. If the object has a mass of 15 grams, what was the density of solid in kilograms per liter? So ngayon po, ang una natin munang isusulat is the formula. Formula po ng density. So the formula for density is equals to mass over volume. So we all know na yan po yung formula ng ating density. Then next po is we're going to analyze the problem. Sabi po 35 ml tapos 40 ml, nag-rise at 40 ml. So ang ml po unit ng volume. Then meron po tayo ditong mass na yung 15 grams. So yan na po yung mass natin. So ang mass natin ay 15 grams. So ngayon, ang hahanapin natin, ano yung volume para makompute natin yung density. So since ang sabi po, merong graduated cylinder. So para malaman nyo, irregular object ay ang ginagawa po diyan, liquid displacement method. Ibig sabihin, kung ito po yung ating graduated cylinder, tapos may original siyang volume na 30 ml, let's say 30 ml, yan. Pag nilagyan po natin yan ng irregular solid, aangat po yung kanyang water level. Kung ano po yung iniangat ng water level, yun po yung volume ng solid na irregular na nilagay natin. Kasi nga po, hindi natin kayang masukat through ruler ang mga irregular solid. Kasi hindi naman tuwid ang kanilang mga edge. Hindi natin siya makukompute kung hindi natin makukuha yung kanyang length, width, at height kasi hindi nga tuwid ang mga gilid-gilid. So, gumagamit tayo ng liquid displacement method. Sabi dito, from no, 35 pala, 35 ml, naging 40 ml. So, ang gagawin niyo po, ima-minus niyo lang po yung final volume, yung initial volume doon sa final. So, para makuha natin yung volume, so we have the volume na final minus volume na initial. Ang initial natin is 35 and final natin 40. So 40 minus 35 is equal to 5 ml. So 5 ml po ang magiging volume. So plug in lang po natin sa formula. So density is equal to 15 grams over 5 ml. So 15 grams over 5 ml. So ang density natin in grams per ml ay 3 grams per ml. So, sir, letter A ang sagot, 3 grams per. Pero i-analyze niyo po ang problem kasi sabi, kilograms per liter yung tinatanong. So ngayon, i-convert pa natin yung 3 grams per ml to kilograms per liters. Ano, gagawin natin kilograms per liter. So, paano ginagawa? So, lagay nyo lang yung given, 3 grams per ml. Iko-convert natin parehas siyang unit na yan into kilograms and also into liters. Unahin muna natin yung nasa ibabaw. Kung grams ang nasa ibabaw, lagyan nyo lang po ng grams sa baba. Tapos sa taas ay kilograms. So, alam naman natin ang conversion factor ng kilo to kilograms, ano? Ng gram to kilogram. Ang 1 kilogram, pwede pong gamitin natin ang 1 kilogram ay 1,000 gram. So, pwede po yan ang gamitin. So, next po, times po naman natin sa ano. So, since ang grams taas at baba, cancel na po yan. Tapos, yung kilogram na po nasa taas natin, okay na tayo sa kilogram. Punta naman tayo sa liter. So, yung ml, lalagay nyo naman sa taas since nasa baba siya. Originally, ito po.
Yan. Kapag nasa baba, ilalagay nyo sa taas dun sa conversion factor. Okay? Tapos, ml, tapos liters naman sa baba. So, ang 1 liter ay 1,000 ml, di ba? So, ngayon po, since meron tayong 1,000 sa taas, divided by 1,000, so that will equal to 1,000 divided by 1,000, that will equal to 1. Ano? So, our final answer ay 3 times 10 raised to 1. So, ang 3 times 10 raised to 1, no, 1,000 divide 1,000. Okay. 1 nga pala. 1,000 divide 1,000 equals 1. So, 3 times 1 equals 3. So, by the way, ang ating po final answer ay 3 kilograms per liters. Yan na po. Kasi kakancelin na po natin itong 1,000 divide 1,000. Ang matitira natin ay 3. Kaya final answer ay 3 kilograms per liter. So, our final answer is letter A. Okay? So, ganun lang po pagka ganito pong klaseng problem. So, punta tayo sa second question. Ang second question naman po is about sa topic ng uncertainty. Okay? Kung paano po magbasa depende sa number of increments. Ano, nabanggit ko naman to sa room. Yung naka-base po sa spaces in between ng dalawang guhit yung ating pagre-report ng measurement. So, ito po ay 30. Tapos hanggang 40. Yan. Medyo malabo lang po, hindi masyado makita. So, bale po, ito ay 40. Yan. Sa pagitan po nilang dalawa, meron pong 10 lines. Ano, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, 10. So, ngayon po, kung meron 10 lines sa between ng dalawa, 30 at saka 40, ibig sabihin, ang bawat lines ay 1 ml ang katumbas. Ano ibig sabihin? This one is 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, and 38. So kung mapapansin nyo, ang sure digit po natin ay 38. Pare-parehas po sa option. 38, 38, 38, 38. Ngayon po, ang tinatanong dyan ay yung uncertain digit. Ano kaya po yung uncertain digit natin? Is that is this the letter A? So, kung mapapansin nyo, ang ating pong sure is, 'di ba, 35, 36, 37, 38. Nandito po yung 38. Ngayon po, yung lower meniscus po nitong ating liquid ay nasa gitna ng 38 at saka 39. Kung mapapansin nyo, 38 at 39. Ngayon, wala kang nakikita na ng guhit dyan. So, pag nag estimate po, nag imagine po tayo na may maliliit na guhit pa dyan sa pagitan ng 38 at 39. Mga 10 lines. So, ngayon, yun na po yung ating uncertain digit. So, 38 point ano po kaya ito? So, isang digit na lang kailangan. Isang digit na lang pagkatas ng 38. So, since isang digit na lang ilalagay natin, ang tamang sagot po sa pamimilian ay third decimal point, may isang digit. So, alin po sa pamimilian? That is letter B. So, 38.5. So, ang inestimate, ang uncertain digit natin ay yung 5. Isa lang po. Kasi po, in between this, isang digit na lang yung ating possible na estimation. 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Hindi na po itong 0.50, 0.500, 0.55. So, hindi po yan. So, that's it for the reading the measurement for graduated cylinder, guys. Basta, kung ilang digits na lang yung babanggitin nyo dun sa in between the lines, yun po yung number ng ah, correct readings ng measurement. Yun na lang po yung digits after the exact digit. Ang exact digit po natin or sure digit ay 38 kasi alam mong 38 yan. Pero ngayon, sakto ba sa guhit dun sa 38? Hindi, umangat siya.
at nasa pagitan na siya ng 38 at 39. So, the correct estimation is maglalagay ka na lang ng isang digit para ma-estimate yung position nitong lower meniscus na nasa gitna siya nung para. So, that is 38.5. Next po. 3 blood sample have a volume of 5.68, 5.211, and 4.3005 ml respectively. What is the total volume in the correct number of significant digits? So ito po yung rules ng addition and subtraction ng ating significant digit. So ang rule po sa addition ng atin, since addition po ito total volume kasi. So i-add nyo po yan tatlo. Ang gagawin niyo po, ilalinya lang niyo po silang tatlo, 5.68, pwedeng mano-mano natin, pwede ring i-calculator niyo. 5.211, tapos 4.3005. Ngayon po, ang rule po pag addition at subtraction, yung least number of digits to the right, ito po yung right ng decimal point. Alin po ang may least number of digits? That is 5.68 kasi dalawang digit lang after the decimal point. Ito tatlo, dito apat. So ang magiging ano po natin, final answer, makakat hanggang dito. So ibig sabihin, ang final answer natin may 2 digits after the decimal point. Okay? So ngayon, A, B, C, D, tingnan nyo, para-paras lang yan, nag-iiba-iba lang ang digits after the decimal point. Sino po sa A, B, C, D ang may 2 digits after the decimal point? So, alam ko tama din po yung iniisip nyo. So, the correct answer here is letter A. Yun po. Ang rules po sa addition and subtraction ay yung least decimal places or yung least digits to the right of the decimal point. Yun po ang magiging final answer. Okay? Ngayon naman, if ever ang ma-encounter nyo ay iba-iba naman yung kasama, pero 'pag ganito kasi ang tanong, papare-parehasin ng kasama yan, may 15 point ano, 15 points na ganyan, pare-parehas. Ang nag-iiba yung decimal, yung number of digits after this decimal point, yun lang ang iba-ibahin diyan, 'pag ganito pong klaseng tanong. So since ito po yung rule, tingnan niyo lang kung ano yung least digit, yun po ang magiging sagot, magiging final answer dapat 'pag according sa rules ng, division, subtraction and addition. So let's go to the next question. So that is question number 5. Naku, hindi pala ano ni sir yung question number 4. Sige, last question po tayo, question number 5 for this ang bali ang pinili ko na lang class ay yung mga pinakang pag hindi nyo na-encounter or nakita ay talagang mahirapan kayo mag-isip kung paano nakuha yung sagot. So yun na lang po yung mga pinili kong items dun sa measurement and chemistry. Ito po yung mga baka biglang mabigla kayo kasi, paano ito? Hindi ko sure kung ano gagawin. Okay. So for the next item, which of the following has the final answer with the correct number of significant digits? Okay, rules pa rin po ito ng significant digits ng addition and subtraction. So for the first one, 58, 18 at saka 52. So yung tatlo, ang gagawin niyo po dito sa letter A, check po natin kung alin na may tamang sagot. Ay, i-add nyo po yung 58, 18, yung nasa parenthesis mo na 58, 18, at saka 52. So, pag in-add nyo po yan, magiging 18. I-ano natin dito yung 1, tapos 1 plus 7 plus, that is 100, 28. Tama, 128. Okay. Okay, 128. So, yung 128, i-divide naman natin sa 4.00. Okay? So, dito po sa addition, ang rule po natin, yung least number of digits up to the right of the decimal point. Wala po tayong digit lahat. Kaya magiging final answer natin ay wala ding digit. Nakakuha nyo po. Wala ding digits sa rule nitong addition. Ngayon, sa rule naman ng division, kasi i-divide natin siya sa 4.00, ang rule naman ay least number of significant figure. So, ang 128 at saka 4.00, ang 128 meron siyang 3 sig figs, tama? Ang 4.000 meron siyang 4. Ang least number of sig figs natin sa
division na ginagawa natin ngayon ay 3. So, dapat ang final answer, 3 sigpigs. Pero kung makikita nyo, ang final answer sa letter A, 1, 2, 3, 4. So, 4 sigpigs siya. So, it violates the rule. So, that's why letter A is not the correct answer. So, punta tayo sa letter B. Unang rule, 114, 114, anuhin muna natin yung nasa parenthesis, minus 37 again. So, yan, yan, kuha tayo dito, hiram, tapos hiram ulit tayo dito. This will become 0, this will become 9, this will become 14. So, 14 minus 7 equals 7. 9 minus 3 equals, so 77, 77 itong parenthesis. Yan, 77 ang sagot dito. So, ngayon, division po uli. 97.2 divided by 77. Yan po uli yung ating final, division. So, ngayon, ano po ang rule natin pag division at multiplication? Least number of significant figure. Sa dalawa, sino ang least number significant figure? Ito merong 2. Ito merong 3. So, ang final answer dapat natin magiging 2 sig figs. Pero ang nakikita yung final answer dito, 1.26, 3 sig figs po. So, it doesn't align na naman po sa rules ng ating operation of significant digits. So, kasi 2 po ang least number of significant digits, dapat ang final answer dito ay 1.3 kung ito yung tamang sagot. Pero 1.26 ang nakalagay, 3 sig figs. So, letter B is the correct answer again. Next po, letter C. 1.172 minus 0.4968. Okay. So, bale, 1.172 minus 0.4963. 63 pala po. So, 57. Okay. 0.6757 ang kanyang answer dito sa parenthesis. Tapos, ang 0.6757 ay according sa rules, meron po tayong dito sa sa subtraction. Ang least digit po after the decimal point ay 3. So bale ito ay itong first 3 digit lang po ang final answer nung nasa parenthesis. So that is 0.676. Okay. Balik class, pag hindi kayo sure sa manual na ganito, mag-calculator na lang po para mas maano nyo yung pinaka correct. Kasi minsan sa manual nakakalito kapag baligtad. So, 0.676. So, 0.676 po ay, kung mapapansin nyo, 3 sig pigs, Tapos, imumultiply daw natin sa 4.193. So, ang least number of significant digits ay 3. Ito kasi ay 4 yung isa. So, ito po yung masusunod sa final answer. Kung mapansin nyo, siya po yung tama ang final answer. 3 sig pigs. So, I think letter C is the correct answer. Pero, let's do the letter D. So, 15 plus 24 muna. Yung letter D na po ito. So, 9 tapos 3. So, 39. So, ang 39 ay 2 sig pigs times 3.00. 2 sig pigs tapos 3. Ang least number of significant figure ay 2. So, that's why final answer dapat natin ay 2 sig pigs. So, ngayon, 117 ay 3. Kaya hindi tugma. So, letter D is not the correct answer. So, we lead to the final answer of letter C. Okay? So, I hope ay nakuha niyo po kung paano kinuha yung sagot dito. Okay? So, that's all for this video and God bless class tomorrow. Huwag po tayong malilito sa mga solving or calculation. Gamit na lang po tayo ng calculator para mas sure.